Noong May 1953 ay naganap ang pinakanakakakilabot at nakapagtatakang pangyayari sa nooy halos 100 taon ng kasaysayan ng Bilibid Prison. Sa sobrang nakakakilabot ng pangyayari na to, maging mga doktor, pulis at gwardya ng kulungan, pati na rin yung mayor ng Maynila noon na si Arsenio Lacson ay napahingi ng tulong sa iba't ibang professionals ng iba't ibang lahi sa iba't ibang bansa para lang matulungan sila at masolusyonan yung nangyayari sa kulungan nung panahon na yon na maging sila ay hindi maipaliwanag. Lalo pang nabalot ng takot ang Bilibid Prison nung yung isang doktor at isang gwardya ay namatay dito. At sa loob lamang ng ilang araw yung pangyayari na to ay naging front page ng balita ng maraming mga bansa. Kasama dyan yung bansang France, Canada, Switzerland, United States at iba pang mga mayayamang bansa. Dahil ang kwento na to ay ang tinuturing na kauna-unahang pinakakumbinsidong kaso ng pagsapi ng demonyo sa modernong panahon sa kabuuan ng kontinente ng Asya. Marami na sa inyo ang nakarinig ng kwento na to, pero ngayon ay sariwain natin ang kwento ni Clarita Villanueva na mas kilala sa tawag na babaeng sinapian ng demonyo sa loob ng Bilibid Prison. Espesyal ang kwento na to dahil ito ang pinakaunang kwentong mula sa Pilipinas sa YouTube channel na to, na maaaring magiging isa na rin siguro sa pinaka nakakakilabot. Kaya kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga sobot and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Bago tawaging Bilibid Prison ang kulungan na to, ay naging kampo muna to at maliit na presinto ng mga Espanyol. Ito yung mga panahon na sila pa ang nagahari sa Pilipinas. Dito nila dinadala, kinukulong at pinahihirapan yung mga nagre-rebelding mga Pilipino at lumalaban sa pangunguna nila. Hindi na mabilang ang mga Pilipinong namatay noong mga panahon na to. Marami dito ang pinatay kapag hindi sumusunod, namatay sa pagod sa pagtatrabaho, at karamihan nga sa mga to ang namatay sa kulungan dahil sa pagpapahirap at gutom. Nagpatuloy ang pangyayari na to sa lugar na to sa Maynila ng ilang daang taon, at hanggang nung mid-1800s ay napagpasyahan ng gobyerno ng Espanya na magtayo ng malaking kulungan sa lugar nga na to sa Maynila. At hanggang nung June 25, 1865 ay naitatag ang Carcel y Presidio Correccional o mas kilala natin sa pangalang The Old Bilibid Prison. At hanggang sa napailalim ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng Amerikano noong 1898 at sinakop din ng Pilipinas ng mga Japanese noong World War II, na kung saan ang Bilibid Prison ay tinawag na Prisoner of War dahil dito kinulong ng mga Hapon ang mga Amerikano at mga Pilipinong sundalo. Kasama rin dito yung mga guerrillas at military offenders, kung saan na nga naganap ang mga kahila-hilakbot at mga hindi mga makataong pangyayari sa loob ng mga rehas nito. Hindi ko na siguro kailangan banggitin yung mga pangyayari na yon. Pero sa ibabaw ng mga pangyayari na yan ay may isang kaganapan dito noong 1953 na nagpakilabot hindi lang sa mga tao at mga presong nasa loob ng Bilibid Prison, kundi maging mga taong nasa labas ng bansang Pilipinas. Si Clarita ay pinanganak noong mid-1930s nang hindi na nakilala yung tatay niya. Sabi ng nanay niya ay namatay na daw to, pero kinalaunan ay narinig din ni Clarita na iniwan lang pala sila nito at hindi na ulit nagpakita. Mula nun ay tinuring na ng nanay niyang patay ito. Lumaki siyang kasama yung nanay niyang espiritista. Lumaki siyang nakikita yung nanay niyang nanguhula ng kapalaran ng mga tao, nakikipag-usap sa mga patay, nanggagamot ng mga may sakit. Pero pag alis ng mga tao na to sa bahay nila, ay tinatawanan lang yung mga to ng nanay niya. Bagay na alam naman ni Claritang hindi tunay na manggagamot at hindi tunay yung mga hula ng ina niya. Nung una ay nakukonsensya si Clarita dahil parang nanluloko lang sila ng mga inosenteng tao. Pero sa paglaki niya ay unti-unti niyang naunawaan na ginagawa lang to ng nanay niya para sa ikabubuhay nilang dalawa. Sa paglaki niya ay nakita niya rin yung hirap ng mga tao sa kapaligiran nila. Karamihan sa mga babae sa lugar nila ay mga nagbebenta ng laman, at yung iba naman ay puro illegal yung trabaho. Gayunpaman kahit papaano ay nakararao silang mag-ina. Ang kaso nga lang nung 1948, 12 years old noon si Clarita, ay namatay yung nanay niya. Naiwang mag-isa si Clarita. Ang nag-alaga sa kanya ay yung mga kapitbahay nilang kaibigan ng nanay niya, mga babaeng nagbebenta ng laman. At dahil ganitong uri nga ng mga tao ang kasama niya, ay sa ganitong uri ng trabaho din siya nahulog. Sinikap niya makarating sa Maynila, kasama yung nagpalaki at nag-aalaga sa kanya. Dala-dala yung pangalan ng nanay niya na baka sakaling dito ay makita niya
yung tatay niya. Sa mga sumunod na taon ay nagpagala-gala si Clarita sa Maynila. Pumupunta sila sa mga bar, sa mga club, sa mga mayayaman at matataong lugar kung saan sila nakakakilala ng mga mayayamang lalaki at kumikita ng malaki. Hanggang sa isang beses, alas 2 ng madaling araw, May 7, 1953, ay may nilapitan si Claritang isang lalaki sa lugar nila. Nakipagkwentuhan siya dito at nabanggit niyang 17 years old pa lang siya. Sinubukan niya tong alukin ng serbisyo niya pero inaresto siya nito dahil isa pala tong pulis. Dinala siya sa presinto at nakulong siya hindi lang dahil sa illegal yung trabaho niya, kundi dahil minor de edad pa siya. Mananatili daw siya dito hanggat walang kumukuha sa kanya. Yung unang araw ni Clarita sa Bilibid Prison ay okay naman. Kaso nga lang nung ikalawa niyang araw ay nagsimula siya makakita ng napakalaking taong kulay itim sa labas ng selda nila. Naglalakad-lakad lang ito, pabalik-balik. Sinubukan niya tong sabihin sa mga gwardya pero ang sabi sa kanya nito ay wala daw ibang lalaking pumupunta sa section na yun ng Bilibid kundi gwardya. Sinabihan pa siya ng mga to na huwag silang lokohin dahil hindi siya nila pakakawalan. At nung kinagabihan ng May 8, natakot yung mga gwardya maging yung mga preso dun sa Bilibid dahil nakarinig sila ng napakalakas na mga sigaw. Agad nagpuntahan yung mga gwardya kung saan nanggaling yung mga sigaw na yon at nakita nilang yung mga babaeng preso ay nakaturo sa gilid ng selda nila. At dito ay nakita nilang si Claritang nanginginig sa sahig. Agad pumasok yung mga gwardya dun sa selda at nilapitan nila si Clarita at dito ay nagsimula itong umiyak at humingi ng tulong. Nakita nilang may dugo ito sa kamay, sa paa, pati sa damit nito. Kaya naman dinala nila to sa ospital ng Bilibid. Dito ay kinausap siya ng isang doktor at tinanong siya kung ano nangyari sa kanya. Dahil nakita nilang napakarami nitong kagat sa kamay at paa. Pero hindi lang ito basta kagat, kundi napakalaki at napakalalim na mga kagat. Imposibleng gawa niya to sa sarili niya dahil sa laki ng mga kagat na to. Kaya tinanong nila siya ng tinanong. Ang sabi sa kanila ni Clarita, nung unang gabi niya pa lang daw dun sa selda ay may nakikita na siyang napakalaking lalaki na palakad-lakad pabalik-balik sa labas ng selda nila. Ang dinagdag pa ni Clarita, kanina pagising ko, nakita ko dalawa na sila at kinakagat nila ako sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Kaya ako nagsisigaw at humingi ng tulong. Kahit sino sigurong gwardya, kahit sinong doktor ay hindi maniniwala sa kwento na to, lalo na't unang beses mo pa lang to narinig. Kaya't ang ginawa nila ay ginamot na lang nila yung sugat ni Clarita sa katawan at pinatuloy muna siya sa isang kwarto sa ospital sa loob ng Bilibid para obserbahan. Kinabukasan ay nangyari ulit to. Nagsisisigaw ulit si Clarita at humihingi ng tulong dahil inaatake daw siya ng dalawang lalaki at kinakagat siya ng mga to. Gaya nung una, ang inisip nilang lahat ay ginagawa lang ito ni Clarita sa sarili niya. Kaya't sinabihan nila to na wag niya tong gawin dahil nasisira na talaga yung mga balat niya. Pero ang sabi ni Clarita ay hindi daw siya gumagawa ng mga kagat na yon, kundi yung isang maliit na lalaking umaakyat sa katawan niya. Nung sumunod na araw ay kinausap si Clarita ni Dr. Lara. Si Dr. Lara ang may pinakamataas na posisyon sa ospital noon sa Bilibid. At dito ay tinanong niya si Clarita kung ano ba nakikita niya at kung ano bang nangyayari sa kanya. Ang sabi ni Clarita ay may dalawa daw na gumugulo sa kanya. May isang malaki daw na lalaki na kulay itim yung katawan nito, puro buhok. Parang anghel daw yung mukha sa sobrang amo pero may malaki itong mga ngipin. Yung isa naman daw ay napakaliit na umaakyat sa kanya ng napakabilis at kinakagat yung iba't ibang bahagi ng katawan niya. Nung tinignan ni Dr. Lara yung mga kagat nito sa katawan, nakita niyang sobrang lalaki nga ng mga kagat dito. Panigurado siyang hindi si Clarita ang may gawa ng mga kagat na yon. Pero kung sino man yung may napakaliit na bibig na yon at isang napakalaking bibig, ay hindi niya alam. Hindi na iwasan na yung kwento na to ay nailabas sa labas ng Bilibid mula sa mga ilang empleyado dito. Kaya naman yung ilang mga nagtatrabaho sa mga gumagawa ng dyaryo ay pumunta sa Bilibid para makausap si Clarita. Ngunit lahat naman sila ay hindi napayagan. May isang doktor noon sa Bilibid na hindi naniniwala sa mga kwento na to. Ang pangalan nito ay Dr. Ramos na minsang naatasang i-check yung mga sugat ni Clarita. Kaya naman si Dr. Ramos kasama yung dalawang nurse ay pumunta dun sa selda ni Clarita at nakita nga nila yung mga kagat nito sa katawan, sa kamay at sa paa. Tinanong ulit ni Dr. Ramos kung ano ba nararamdaman niya, anong nangyari sa kanya. Ang patuloy pa rin sinasabi ni Clarita ay yung dalawang lalaki nga daw na gumugulo sa kanya. Pagkatapos nilang i-check si Clarita, bago lumabas ng pintuan si Dr. Ramos pati yung dalawang nurse, ay nagsalita muna tong doktor na to kay Claritang. Tigilan mo na yung pagbanggit dyan sa dalawang lalaking gumugulo sa'yo. Alam naming hindi yan totoo kaya mo siguro yung ginagawa para mapansin ka. Lalo na't nalaman mo may mga kumpanyang pumupunta dito sa Bilibid para makausap ka. Nagulat yung dalawang nurse dahil bigla na lang nanlaki yung mata nito ni Clarita. Tumayo siya sa pagkakahiga niya. Nagsimula siyang maglakad papunta kay Dr. Ramos. Sa kabila ng bawat hakbang niya ay dumudugo yung mga kagat niya sa paa. Pero sa mukha nito ay parang wala siyang nararamdaman. Huminto ito sa harap ni Dr. Ramos at sinabihan niya itong
mamamatay ka. Nakita nung dalawang nurse na nagulat si Dr. Ramos sa nangyari, pero lumabas din ng selda yung doktor at silang dalawang nurse ay tinulungan si Claritang humiga ulit dun sa kama niya. At nakita nilang may mga dugo pa pala si Clarita sa damit niya. At nung tinulungan nilang palitan yung damit nito, dito na sila nagsimulang kilabutan. Dito ay napatanong na lang yung dalawang nurse na kung si Clarita lang talaga ang gumagawa ng mga kagat na to, bakit meron siyang mga kagat sa likod, pati sa leeg. Sinubukan nilang sabihin yung mga impormasyon na to kay Dr. Ramos at hindi ito nakapagsalita. Kinabukasan na yung doktor na to ay hindi nakapasok at nabalitaan na lang nilang namatay na pala to. Hanggang ngayon ay hindi na nalaman kung ano naging sanhi yung pagkamatay nito. Mula dun sa dalawang nurse na nakasaksi ng pangyayari, nung nagsalita itong si Clarita kay Dr. Ramos na mamamatay ka, ay kumalat na ito sa labas ng bilibid at nagsimula na makita yung balita tungkol kay Clarita sa mga dyaryo sa buong Pilipinas. Maging si Dr. Lara, maging yung mga kasama niya mga doktor na mga nag-aral at nakapagtapos sa mga universidad sa Amerika, ay hindi rin ito maipaliwanag. Isang beses nung nakita nila si Claritang nagwawala, sinubukan siyang awatin ng mga gwardya, ng mga doktor, ng mga nurse, pero inaatake niya yung mga to. Nagsisimula na rin siya magsalita ng mga lingwaheng hindi nila maintindihan. Tumatawa ito, mamaya iiyak, hihingi ng tulong, pagkatapos ng mga to ay mahihimatay siya. Meron pang isang tagpo, nung sinilip ng mga gwardya yung selda ni Clarita, nakita nila itong nakahiga sa sahig, balubaluktot yung katawan habang nakatingin sa kanila. Isang beses pa nung nagwawala si Clarita ay inawat siya ng mga gwardya. Gaya ng dati, iiyak ito, tatawa, magsasalita ng lingwaheng hindi nila mapaliwanag, magwawala. Yung isa sa mga gwardya dito ay sinipa si Clarita dahil hindi nila magawang magalaw yung katawan nito sa pagkakaupo. Ang ginawa ni Clarita, tumayo ito, naglakad ng napakabilis papunta dun sa gwardya at sinabihan niyang, mamamatay ka. Makalipas lang ang 4 na araw ay namatay nga yung gwardya na to. Gaya nung unang doktor, hindi malaman kung anong kinamatay nito. Dito na nagsimulang kumalat na may sapi ng demonyo si Clarita o isa siyang mangkukulam. Kaya maging mga gwardya, mga doktor, mga nurse ay natatakot ng lapitan ito dahil baka sila naman yung susunod na isumpa. Dahil dito si Dr. Lara ay nahihirapan ng i-handle si Clarita. Wala na siya makasama, hindi niya na alam kung anong gagawin, hindi niya alam kung paano to gamutin, kaya naman napahingi na sila ng tulong sa ibang mga professionals. Kaya naman mga doktor na Pilipino, Chinese, Amerikano, maging mga professor ng mga university ay nagtulong-tulong na sila sa bilibid kung paanong dapat gawin. Halos araw-araw ito ang laman ng balita sa mga dyaryo at mga radyo. Ilan sa mga reporter na to ay napayagan ng pumasok sa bilibid at dito ay nasaksihan nila yung sitwasyon ni Clarita. Nakahiga ito sa sahig, balubaluktot yung katawan habang nakatingin sa kanila. Dito ay lalo nang kumalat yung balita na to. Kumalat ito maging sa iba't ibang mga bansa. Ilang araw ito naging front page ng balita ng Switzerland, France, Germany, England, Canada, United States at iba pang mga mayayamang mga bansa. Dahil bihirang-bihira yung mga ganitong kwento lalo na sa Asia. Yung ilan sa mga doktor at professor na to na tumingin kay Clarita dun sa selda, dito ay nasaksihan nila yung mga kakaibang hugis ng kagat ni Clarita sa likod, sa leeg, sa binti, sa taas ng siko. Mga sugat ng kagat na parang kakakagat lang sa kabila ng wala namang kasama si Clarita sa selda niya. Mga bagay na maging sila mga professionals ay hindi maipaliwanag. Maging sila ay napapatanong kung paano yun nangyari. Imposible namang humaba yung leeg ni Clarita at kinagat niya yung sarili niya sa likod niya. Bukod pa dito yung mga marka ng kagat niya ay sobrang laki na alam nilang hindi gawa ng isang tao. Nagsimula na silang humingi ng tulong sa iba't ibang bansa. 3,000 mga sulat ang natanggap nila at ito ay tumutukoy sa pagpapaalis sa mga demonyo. Nung panahon na to ay may Amerikanong pastor na nagpapatayo ng simbahan sa Pilipinas. Unang beses niya marinig yung kwento ni Clarita ay patulog na sana siya noon at narinig niya to sa radyo. Kaya naman buong gabi na yon ay nanalangin siya na sana ay iligtas ng Diyos si Clarita sa mga demonyo na yon. Kinabukasan ay nakakita ulit siya ng dyaryo tungkol dito. Kaya naman ang ginawa niya ay nanalangin ulit siya sa Diyos at sa tingin niya ay siya ang makakatulong kay Clarita. Dahil hindi niya alam kung saan magsisimula ay pumunta siya sa opisina ng mayor ng Maynila na si Arsenio Lacson. Nagpaalam siya dito na kung pwede siyang aprubahan na makita at makausap si Clarita sa Bilibid Prison. Hindi siya pinayagan ng mayor dahil nga masyadong delikado. 2 tao na ang isinumpa ni Clarita at namatay at ilan sa mga tauhan, gwardya, doktor at nurse ay sugatan dahil dito. Kaya't ang ginawa ng pastor na to na si Lester Samral ay umalis siya sa opisina nito
at bumalik din agad at nagsama siya ng kasamahan niya sa simbahan. At dito ay napilit na nga si Mayor Arsenio na payagan tong makita si Clarita. Pagdating ni Pastor Samral sa Bilibid Prison ay dito ay nakausap niya naman si Dr. Lara na nag-aalangan ding pumayag na makita nito si Clarita. Dahil ang tingin nila ang kailangan ni Clarita ay doktor, hindi mga pastor. Pero dahil may mga bagay ding hindi maipaliwanag si Dr. Lara sa kaso na to, ay pinayagan niya na rin si Pastor Samral. Naghanda sila ng isang malaking kwarto sa Bilibid kung saan naghihintay si Pastor Samral, ilang mga reporter, mga press members, mga professor sa mga universities, mga medical doctors, at ilan pang mga professional na inimbita ni Dr. Lara. At nung inaalalayan na ng mga gwardiya si Clarita papunta sa kwarto na yon, nung natitigan ni Clarita si Pastor Samral ay nagsimula itong magwala at sinabi nitong ayoko sa'yo, ayoko sa'yo, ayoko sa'yo. Pero sinasabi ni Clarita yung mga salita na to sa banyagang wika, lingwaheng hindi naman napag-aralan ni Clarita. Nung naipasok na si Clarita dun sa kwarto ay nagsimula na siyang magwala habang dinadasalan siya ng pastor na naging kulay itim yung mata ni Clarita, naging pula, at makalipas ang ilang minutong pananalangin at pagbabasa sa Biblia ay bigla na lang siyang nahimatay. Dito ay inisip nilang wala na yung mga demonyo. Tinanong si Clarita ni Pastor Samral kung nasa na yung dalawang gumugulo sa kanya. Ang sabi nito ay hindi niya na daw makita. Pero nung sumunod na araw ay nagsimula na naman magwala si Clarita. Dito ay mas lalo siyang galit na galit. Gaya ng dati ay iiyak siya, tatawa, magsasalita ng lingwahe at mahihimatay. At dito ay hindi makapaniwala si Dr. Lara dahil nakita niya mismo habang hawak-hawak niya si Clarita ay unti-unting nagmamarka yung kagat sa kamay niya sa harap niya mismo. Isa sa leeg, marami sa likod, at ilan din sa binti niya. Bagay na sa buong karir ni Dr. Lara ay hindi niya daw talaga mapaliwanag. Bumalik ulit yung pastor dun sa Bilibid at nagpatuloy nila tong ginagawa. Pinapanalangin si Clarita, nagwawala to, nag-iiba kulay ng mata, nagsasalita siya ng kung ano-anong lingwahe. At hanggang nung May 22 ay bigla na lang nahimatay si Clarita. At paggising niya mula nun ay hindi niya na ulit nakita yung dalawang demonyong gumugulo sa kanya. Yung isa ay napakatangkad. Sa sukat niya ay 10 talampakan yung taas, na nung mga unang araw niya sa Bilibid ay kadalasan niya ring nakikita sa gilid ng seldang nakatitig sa kanya. Mula nito ay malinaw na rin nakapagkwento si Clarita na minsan daw bago siya atakihin ng mga to, nagigising siyang nasa harap ng mukha niya yung dalawang mukha nitong demonyo. Isang napakalaki at isang napakaliit na mukha. Parehong kulay itim yung balat at pareho ding gusto siyang kagatin. Pagkatapos mapalayas yung dalawang demonyo na itong nanggugulo kay Clarita, ay nagkaroon na ulit siya ng normal na buhay. Nakapangasawa siya ng isang magsasaka at nagkaroon din ng anak. Naging maayos man ang pagtatapos ng kwento na to ni Clarita, pero hindi natin maitatangging nakakakilabot yung parte nung nakita nung dalawang nurse yung malaking kagat sa likod ni Clarita. Ang kwento na to ay madalas din ikumpara sa kwento ni Annalise Michelle na siyang tunay na kwentong pinagkuhaan ng palabas ng The Exorcism of Emily Rose. Meron din akong video nito, kung gusto mo mapanood, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Ang mga kwento na to ang nagpapaalala sa atin na isang kalokohan ang naniniwala ka sa Diyos pagkatapos ay hindi ka naman naniniwala sa mga demonyo. Bago natin tapusin yung video na to ay gusto ko palang magpasalamat sa inyong lahat na walang sawang nanonood sa mga video at content ng Dark Archives. Umabot na tayo sa mahigit 100,000 subscribers dahil sa walang sawa niyong suporta. Gusto ko rin magpasalamat sa mga sumali sa membership ng channel at sa mga viewers na nagsasend ng super gifts. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.